Nag-umpisa na ang gera sa Elbaf. Mga Giants nagkakagulo na. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1144 sa pagpapakita ng ancient robot ni Ripley kay Franky. Nung makita nga ito ni Franky, gulat na gulat siya. May scientific vibes nga daw itong robot na to. Alam nga daw ni Ripley na sa lahat daw ng tao si Franky ang makaka-appreciate ng robot na to. Hanggang sa biglang sumulpot sa facility na to sila Bonnie at Lilith. It turns out na nag-ikot pala itong dalawa na to at nag-end up sa lugar na to. Buti na nga lang daw at saktong nakita sila nila Franky. Dagdag pa nga ni Lilith na base daw sa estimate niya, malamang na 3,000 years old na daw itong robot na kinatatayuan nila. Nung marinig nga ito ni Franky, hindi siya makapaniwala at kinwestiyon niya kung paano daw kinalculate ni Lilith itong kiniklaim niyang 3,000 years old. Pero si Ripley nga hindi na nakipag-argue dahil sila nga daw mismo na lokal sa Elbaf hindi rin alam yung origins netong robot na to. At dito na nga gumana yung curiosity ni Lilith bilang Vegapunk dahil gusto nga niyang magpaiwan sa robot na to para gumawa pa ng research patungkol dito. Same as Franky gusto nga ring magpaiwan. Pero sa kalagitnaan nga ng pag-uusap nilang to bigla na lang may nakita si Bonnie na ikinagulat niya. At yes, ito nga yung Thunder na isa sa mga nightmare monsters ni Saint Gillingham. Nung makita nga ito nila Franky at Ripley magkahalong kaba at takot ang naramdaman nila. Speaking of monster nightmares, nagbalik nga yung scene sa Western Village kung saan ito namang Draugr ang makikita nating sumugod sa lugar na to. Yung mga Giants nga na nagkakasiyahan biglang napahawak sa mga sandata nila nung makita nila itong halimaw na to. Yung ilan nga sa mga Giants hinahanap yung ilang matatandang Giant para sana tumulong sa laban na to. Pero mukhang lasing na nga daw masyado itong mga hinahanap nila. Hanggang sa biglang napareact si Brook nung makita niya itong Draugr. Mukha nga daw siyang giant version ng sarili niya. Yung grupo naman nila Jinbei biglang inalok ng isang giant kung dadalhin niya daw ba sila sa safety. Since delikado nga daw yung sitwasyon ngayon. Pero ininitiate nga ni Usopp na tutulong daw sila sa labanan. Sa kabilang banda naman ipinakita rin si Colon. Dito nga nagpupumilit siyang magpaalam sa isang giant na tutulong daw siya sa laban. Anak nga daw siya ni Scupper Gaban. Pero nireject nga ito ng giant dahil alam nga niya na bata lang itong si Colon. Sa part naman ni Harul bigla nga siyang tinawag ni Nami at sinabing may ibubunyag daw ito. Dinala nga ni Nami si Harul sa dalawang gwardya na nakaligtas sa atake nila Shamrock at Ganku. Kung matatandaan nyo kasama nga si Nami sa tumulong sa dalawang to. Dito nga ni-reveal ng dalawang gwardya kay Harul kung sino yung umatake sa kanila. Kamukha nga daw ni Shanks yung isa sa mga intruders at parehas daw silang malalakas. Kaya naman dali-dali ngang pinareport ni Harul sa mga bata niya na i-spread daw yung information na meron pang ibang tao sa Elbaf bukod sa Straw Hat Pirates. At ito nga daw yung hinahanap nilang mga kalaban. Nung marinig nga ito ni Brook hindi siya naniniwala na dalawang individual lang yung hahanapin nilang kalaban. Since sa laki daw ng gulo na ginagawa nila mukhang mas marami pa daw yung aasahan nilang kalaban bukod sa dalawa. At dito nag-meeting na nga itong grupo nila Jinbei. Galit na galit nga si Nami sa ginagawa ng mga intruders since dinadamay pa daw yung mga batang Giants. Ang hinala nga ni Usopp pinagplanuhan ng mabuti ng mga kalaban nila itong pang-hostage sa mga bata hanggang sa sinuggest na nga ni Jinbei na manghiram ng maliit na barko kay Harul since gusto nga daw nilang tumulong sa labanan. Pero ni-refuse nga ito ni Harul at sinabing bisita niya daw itong Straw Hat Pirates. Kaya naman priority nga rin daw nila yung safety ng mga ito. Hanggang sa bigla na ngang napansin ni Harul na nawawala sila Brogy at Dory. Mabalik nga kay Jinbei naniniwala nga siya na kung kasing laki lang nila yung mga intruders sa Elbaf mas okay
daw na sila ang haharap sa mga ito, which is nag-agree naman si Usopp sa suggestion na to. Pero as per Brook nga mahihirapan daw silang hanapin yung mga intruders kung maglalakad lang sila, since napakalaki nga daw ng Elbaf, hanggang sa biglangang napansin ni Nami si Kolo na naghihila ng isang bangka. Kaya naman in-approach nga nila ito. Nagulat nga si Kolo na gustong sumama sa kanya nila Nami, since ang akala nga daw niya pipigilan siya ng mga ito. Kaya naman pumayag nga si Kolo na isama itong grupo nila Jinbei, pero siya nga daw ang magiging kapitan. At dito lumipad na nga sila papunta sa nangyayaring gulo sa Walrus School. Sa sumunod na panel nga napunta naman tayo sa mga Holy Knights. Dito nga ipinakitang nakikinig sa music si Ganku. Napansin nga ito ni Saint Summers at sinabing ito daw yung ritual na ginagawa ni Ganku once na matapos na siyang kumain. Kaya naman tinanong nga nila kung ano daw ang paboritong music netong si Ganku, which ang reply nga ni Ganku New World daw. Sa mga hindi nakakaalam ito nga mismo yung music na ginawa ni Brook. Anyway, bigla na ngang napunta yung scene sa sitwasyon ng mga batang giants. Dito nga ipinakitang may hawak na shield itong si Saul. Balak nga niyang pigilan itong mga batang giants na nag-i-sleepwalk gamit itong mga shield na to. Ang mindset nga ni Saul kung hindi niya pipigilan sa paglalakad itong mga batang giants, dediretso daw ang mga ito sa sunog at doon daw sila mamamatay. Pero kung inaakala nga ni Saul na mapipigilan niya na sa paglalakad itong mga bata nagkakamali siya, dahil napuwersa nga itong ilan sa mga bata na magdikit-dikit na nag-cause ng pagkakatusok nila sa isa't isa. Nung makita nga ito ni Saul bigla siyang natakot, kaya naman nakaisip nga sila Robin ng bagong diskarte, at ito nga yung pigilan itong mga bata mula sa likod, since oo nga naman hindi na magkakadikit-dikit pa sa ibang bata itong mga nasa likuran. At yes, matagumpay ngang napigilan ni Saul itong nasa hulihang bata. Hindi na nga ito nakakapaglakad pa. Pero kung kailan nakahanap na sila ng paraan, dito naman may nagpakitang halimaw malapit kay Saul. At ito nga yung Fenrir. Handa na nga na itong atakihin itong grupo nila Saul. Anyway, sa sumunod na panel naman bigla ngang nalipat yung scene sa iba't ibang panig ng Elbaf kung saan umaatake itong mga halimaw. Sa Western Village nga napabagsak na ng mga giants itong Draugr, pero may nakita nga tayong mga casualty. Sa ibang village naman ipinakitang umaatake pa rin itong higanting dragon. Kasama nga niya itong higanting ghost na nanggugulo sa mga giants, hanggang sa bigla ngang dumating itong sila Brogy at Dory. Gamit nga itong Hakuku Sovereignty inatake nila itong ghost at dragon, kasama na itong isa pang halimaw. Naglaho nga sila ng parang bula sa lakas ng atake nila Brogy at Dory, kaya naman nagsaya nga itong mga giants na kasama nila. Nung makita naman ito ng mga giants na dumidepensa kanina naging emosyonal nga sila. Kumbaga nakahinga sila ng malalim nung malaman nilang dumating na itong mga kapitan nila. At dito taas noong sinabi nila Brogy at Dory na sila na daw ang bahala sa mga halimaw na to. At sa huling panel nga ng chapter na to, muli nating nakita itong si Scupper Gaban. Ready na nga siyang sumali sa mangyayaring bakbakan sa Elbaf. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1144. Bali sa susunod na video nga i-analyze natin yung mga pangyayari sa nangyaring chapter na to. Abangan nyo nga ito dahil sobrang information overload nga yung ibinigay sa chapter na to. Gaya ng pagre-reveal ng mas matandang ancient robot, itong pagtulong ng grupo nila Jinbei, at syempre itong pagdating ni Scupper Gaban. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!